beloved, Boss Mike Cervera. Yang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping. Kita nyo, state kidnapping. Umalma, mga kababayan. Ang Malacanang. Pasok! Umalma ang Malacanang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping. Ang pag-aresto ng mga otoridad sa Pilipinas at ng Interpol kay dating Paulo Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi may tuturing na pagdukot ang pag-aresto kay Duterte dahil kumpleto ang mga dokumento. Diba? Kumpleto dokumento. Oo, walang labis, walang kulang. Kumpletos ricados. Tapos nagngangawa kayo dyan. Tapos mamaya abangan namin yung dami nyo. Mabibilang namin dyan kung ilan ang nabigyan ng 5,000. Kaloy. At may bisa ito ng warrant of arrest mula sa korte. Anya maaari lang matawag na kidnapping ang isang insidente kung puwersahan o sa pilitang binitbit ang dating Paulo ng walang authority at warrant of arrest. Tama mga kababayan, meron bang warrant of arrest? Meron. May authority ba? Meron. Dumaan ba sa proseso? Dumaan. Kung anong kidnapping ang pinagsasabi nila. Nasaan ang kidnapping doon? Ni Castro na hindi naman pwedeng talikuran lang basta ng gobyerno mga ganitong uri ng kautusan, lalo na kung legal at galing sa korte. Correct mga kababayan, hindi po pwede yan baliwalain ng pamahalaan sapagkat galing sa korte yan. Kailangan nating sumunod dyan. Kung kayo, yung mga DDS hindi marunong sumunod, wala. Di ba? Wala talaga. Sanay naman kami dyan. Di naman kayo talaga sumusunod. Si Digong nga, hindi sumunod Saan? Sa saligang batas. Sa Constitution. Anong ginawa niyan? Minadali niya. Hindi niya binigyan ng due process yung mga pinagpapatay nila. Yun. Ganun ang gusto nyo, di ba? Walang sumunod sa batas. Kailangan, diktador lang. Kung ano sabihin ni Digong, yun na yung masusunod. Anak ng pating kayo talaga. Ewan ko ba? Sabi pa ni Castro na kapag korte ang nag-utos, marapat lamang itong sundin ng gobyerno at ng sinumang sinisilbihan ng arrest warrant. Correct. Kita nyo, kailangan talaga sumunod. At kailangan, bilang ikaw ay nasa otoridad, kailangan mong, kailangan mo namang sumunod din sa patakaran o proseso at ginawa naman ng lahat. Ngayon, mga kababayan, eto ngayon ng mga DDS, pasok. Umalis ng Manila noong March 8. Meron ng... Ito naman, si Lambino na taga Pangasinan. Ewan ko ba dyan? Kung ano pinalamon din ni Digong. Ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay Tatay Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun. Pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita na Kita nyo, sabi ni Angelica rito, pagbigyan natin to kasi mahal natin, DDS to Warrant, cellphone lang. Hindi dokumento yung pinakita. Sa eroplano pa lang, yung warrant, kulang na lang, isalpak sa mukha ni Digong Diba? Tanong, ganun ba tingin nyo, kabobos daw si Digong? Para sumama dahil sa cellphone? Kayo talaga mga DDS kasi iba pinapanood ninyo. Tuloy. natin doon sa petsa ng allegedly warrant of arrest na inisyu ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. Kita nyo, may warrant sabi ni Lambino. Ano sinasabi nyo, cellphone? Ayan siya mismo may sabi may warrant nga. Ayan, si Lambino na may sabi niya na may nilabas ng warrant talaga. Kayo kasi, ewan ko ba? Saan ba kayo humuhugot ng pangatwiran? Yung katwiran nyo, out of this world. Galing sa Pluto o sa Mars. O baka sa galaxy pa. Bakit hindi nyo nalang tawagin si, Kumaliar? Sabihin niyo, Kumaliar, ihanda ang time-space warp! Ganon. Diba? Tapos sabay-sabay kayong sumayaw ng sige-sige, sige-sige, makasigi, humba. Ganon! Diba? Ihanda ang time-space warp! Ganon. Parang kailangan nyo yata yun
Kumaliar! Ihanda na! Eto na, sasayaw na sila, di ba? Sige. Puta! Matindi talaga itong mga DDS. Warrant cellphone lang talaga. Kita nyo, sabi niya, oh. Di ba? Oh, sino? Sino nakaalala niyan? Aba, yung mga apo ko nanonood niyan. Alin? Yung Shider. Kumaliar. Yan, naririnig ko habang nasa tumba-tumba ako eh. Oh. Ano yan? Oh, di ba? Oh, sino? Sino nakakaalala niyan? Baka naabutan nyo. Sino nakaabot ng Shider? Oo, si Kumaliar ang ano dyan eh. Ha, nagdadala? Meron? Oh. Yan, sige, tuloy. Ito. Meron tawaran. At talaga naman po na makita natin doon sa petsa ng allegedly warrant of arrest na inisyu ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. Oh, yun naman ganyan yung palusot neto. Nilabas lang daw ngayong pagka-aresto. Kailan ilalabas yan? Kababayan, kahit na anong sabihin nyo pa yan, kahit na segundo pa lang bago malabas yan, wala kayong magagawa dyan. Ang pinag-uusapan dyan, legal, legit ba yung warrant of arrest? Mga kababayan, hindi ho namimili yan ng oras, panahon. Wala hong panahon yan. Walang oras yan. Kung may warrant yun. Paglabas nga ng warrant, kinuha nyo sa korte. I-serve nyo, okay eh. Ano pinagsasabi mo? Dahil ba kailangan ipaalam pa. Uy, Digong, may warrant ka ha? Magtago ka na sa ilalim ng kuweba. Ganun ba gusto nyo? Sabi nga mga kababayan, yung mga warrant na yan, confidential yan. Tapos sasabihin, oy, may warrant ka na, Digong. Ganon. Bang klase mag-isip tong mga to. At hanggang ngayon, wala silang maipakita na konkreto, solido, na certified, authentic copy of the warrant of arrest. Anong wala? Nandoon nga! Nandoon sa eroplano, kulang na lang isampal sa mukha ni Digong. Sa eroplano pa lang pinakita na yon. Kaya nga, itong mga abogado ni Digong nagmamadali sa Korte Suprema para kumuha ng TRO. Oh, di ba, mga kababayan? Wala. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema. Bakit? Kasi wala ho tayong jurisdiction. Walang jurisdiction ang ICC. Tayo rin. Wala tayong jurisdiction sa kanila. Pero Interpol meron. Kaya Interpol ang kumuha. Oh, yun, mga kababayan, naintindihan nyo na. Ulit-ulit. Pero yung pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Kidnapin nila si Digong. Puntahan nyo na. Kunin nyo na si Digong doon. Pumunta na kayong lahat. Doon kayo mag-rally. Lahat kayo pumunta doon sa harapan ng ICC para ipakita nyo na marami kayo, tutol kayo sa ginawa nila. Diba? Kaya hindi si Pangulong BBM ang may kasalanan. Kung may kasalanan dito, number 1, si Digong mismo at mga abogado niya. Bakit? Kasi nagtulog-tulog sila. Bakit? Naging busy sa kapapanira. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ready ka na ba? Diba? Kung meron man mga kababayan na mga ganyan, marami rin namang natutuwa at sang-ayon sa nangyari. Tulad nito. Well, we definitely... Kita nyo mga kababayan, nasa Netherlands din. Josephine Paramil, thank you naman. Pakinggan ninyo to. Sang-ayon at tuwan-tuwa naman. Here today, enjoying the small progress. Well, we heard about, when we heard about Duterte being arrested, several of us Filipinos Nung narinig po namin na naaresto na itong si Digong na mamamatay tao, who have long been against this war on drugs, which is a war on terror and war, have come together in solidarity and in support of his arrest. So we've congregated earlier today, we've had a protest, we've had several people come together, and we're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for anyone who was suspected for as a drug user, and there was no due process at all. There were 30,000 kita nyo, walang due process.
Oo, walang due process. Yung alin? Yung mga biktima ni Digong. Wala ho eh. Kita nyo, mukhang adik, bang! Eto, mukhang adik, bang! Eto, mukhang adik, bang! Ganun eh. Dinaan ba sa due process? Ngayon, ano? Hinihingi nyo na kailangan dapat ganun din ang ginawa kay Digong? Nasaan naman yung katangahan ninyo? Kung si Digong hindi, binigay yun sa mga taong mga pinatay nila. Tapos ngayon, hihingiin nyo para sa kanya. Anong karapatan nyo? Ito, lagi kong binabanggit to eh. Anong karapatan nyong hingiin ang pinagkait ni Digong sa mga taong pinagpapatay niya? Sige nga, anong karapatan nyo? Wala kayong karapatang hingin yung pinagkait ni Digong sa mga taong pinagpapatay niya. Tokin ninayo. 1,000 people who were killed randomly without due process. Among them, more than 100 were children. Kita nyo, karamihan, yung ilan ay mga bata. Higit, daan. Daang mga kabataan ang pinatay. Hindi kayo naawa. Daan, mga bata. Wag na nating tignan yung mga matatanda, bata na lang. Sana hindi nangyari sa mga anak nyo yan. Sana lang hindi nangyari sa mga anak nyo yan. Daan kumpara sa isang matanda na nag-iisa. Mamili na lang kayo eh. Sino pipiliin nyo? Magkaroon ng hustisya yung mga bata, minor de edad, na pinatay nila, o sa isang matanda, nag-iisa, na malapit na mamatay, na hindi na makakauwi yan ng buhay. Diba? Sino pipiliin nyo? Yung mga bata, yung matanda, na mamamatay tao, yung mga bata na inosente, ipagkakait nyo hustisya sa kanila, ay, tokin ninayo. Diba? Even beyond that, several other people who were simply red tagged, activists, journalists who were daring to challenge the government were red tagged as terrorists and also were then killed as victims in the war. The country is divided. Kita nyo mga kababayan, kung may mga tao, na nagsasabi, Digong, pauwi na yan. May mga tao rin nagsasabi, thank you naman bro, binigyan mo na ng katarungan. Diba? Napakaraming tao ang pinagpapatay ni Digong tapos quits na lang. Ganun-ganun na lang, wala nang hustisya yan. Sige nga, mga kababayan, kayo mag-isip niyan. Diba? Ang daming mayors na namatay. Wala na akong pakialam. Doon na lang eh. Ang pag-usapan na lang natin yung mga bata eh. Palibasa, hindi nyo anak yung mga pinatay eh. Diba? Maring Mercy? Kung sa anak nyo yan, siguro kasama kayo sa ICC, nagwawala rin eh. Diba? Aminin ninyo. Kayo! Tokin na nayo amin. Sino pipiliin ninyo? Yung mga bata na pinatay nila? O si Digong na nag-iisa? Magiging 2, magiging 3, magiging 4, magiging 5. O higit pa. Diba? Pero ngayon, isa pa lang. Susunod pa lang si Bato. Tapos susunod siguro si Bongo. Susunod si Sara at marami pang iba na mga kasabwat nila. Pero dito na lang. Sino? Si Digong o yung mga bata? Hindi na kayo makapagsalita. Diba? Ayaw ninyo. Magsalita at magbigay na ng opinyon. Dahil pipiliin nyo si Digong kumpara sa daan-daang mga bata na pinatay nila? Wala namang kinalaman? Duldog kayo amin tokin ninayo manon ko na akong. Bawal mag-Tagalog pagka nagsasalita ng ganyan. Our beloved Boss Mike Cervera.